Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion ngayong January 20. The oldest man in the Bible, Methuselah, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Genesis chapter 5 verse 21 to 27. Sabi po ay, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had another sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more, because God took him away. When Methuselah had lived 187 years, he became the father of Lamech. After he became the father of Lamech, Methuselah lived 782 years and had another sons and daughters. Altogether, Methuselah lived a total of 969 years, and then he died. Pero bago pa man siya mamatay, ang buhay niya ay naging patotoo ng katotohanan tungkol sa Diyos at sa tao. Ngayong araw, pag-uusapan natin si Methuselah, ang pinakamatandang taong nabuhay ayon sa Biblia. Madalas kapag narinig natin ang pangalan niya, ang una nating naisip ay, grabe, 969 years. Pero mga kapatid, hindi lang tungkol sa haba ng buhay ang kwento ni Methuselah, kundi tungkol sa lalim ng kahulugan ng buhay niya sa harap ng Diyos. The first teaching is, Methuselah shows that life is not about duration, but about meaning. Sa mundo natin ngayon, parang ang sukatan ng success ay kung gaano tayo katagal na buhay o kung gaano karami ang na-achieve natin. Pero ang buhay ni Methuselah ay nagtuturo sa atin na hindi sa haba ng taon nasusukat ang kabuluhan ng buhay, kundi kung paano natin ito ginamit para sa Diyos. Second, Methuselah shows God's long suffering. Isa sa pinaka-interesting na detalye tungkol kay Methuselah ay ang kahulugan ng pangalan niya. Ayon sa maraming scholars, ang pangalan niyang Methuselah ay kahulugan, when he dies, it shall come. At ang dumating pagtapos ng kamatayan niya, ang great flood sa panahon ni Noah. Ibig sabihin, bawat araw na nabubuhay si Methuselah ay paalala ng Diyos na siya ay matyaga, mapagtiis at bibigay ng panahon para magsisi ang tao. The last, Methuselah shows that God's judgment is certain. Bagamat matyaga ang Diyos, malinaw rin sa kwento ni Methuselah na ang hatol ng Diyos ay tiyak na darating sa tamang panahon. Nang namatay si Methuselah, dumating ang baha, eksaktong ayon sa plano ng Diyos. Ito'y paalala sa atin ng Diyos na ang Diyos ay hindi lang mapagmahal kundi makatarungan din. Kaya may hangganan ng oras, may wakas sa paghihintay at darating ang araw ng paniningil. Kaya habang may panahon pa, ayusin natin ang relasyon natin kay Lord. Huwag natin ipagpaliban ang pagsunod. Huwag natin ipagpalit ang pansamantalang kasiyahan sa walang hanggang kapahamakan. Yun lamang.